Mapagpalang umaga po sa ating lahat, second Sunday after Pentecost. Bagamat walang pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng mga bituin ang magiging lahi mo. Isang labang siya noon at ugod-ugod na. Ang asawa naman niya si Sarah ay ito. Gayunman, hindi nang hina ang kanyang panganay. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Tayo pong lahat. Lubos siyang nananalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito na binigay mo sa amin, na muli mo kami pinagsama-sama upang magpuri, magpasalamat, at alam po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming gagabayan. Sa araw na ito, Panginoon, lahat ng aming maririnig na yung mga salita na maging gabay po namin ito sa aming buhay. At alam po namin, Panginoon, na palagi kang nasa aming puso, ikaw rin, Panginoon, ang magiging kasama namin sa lahat ng oras. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang umawit sa Panginoon. Hayaan niyo pong i-share ko sa inyo yung sinabi sa Romans chapter 14, verse 11. Sabi niya, "As surely as I live, says the Lord, one day every knee will bow and every tongue confess that I am God, that I am the Lord." Isa sa mga bagay na nilulook forward ko ay yung wala nang kinikilalang lahi pagdating sa relasyon sa Panginoon. Na ano man yung kulay mo, ano man yung lipi mo, iisa lang yung Diyos na sasambahin natin. At yun ay ang Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magpuri sa Panginoon at awitin natin yung tribes. Every nation bow.
Awitin natin yung Waymaker. Si Lord hindi yan nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, yung Diyos ni Jacob, yung Diyos na sinamba ni Moses, siya pa rin yung Diyos natin ngayon. Tapat siya sa pangako. Miracle worker. Nothing is impossible with God. Siya yung light. I am the light of the world. Patuloy tayo magpuli sa Panginoon at i-claim natin to habang inaawit natin na walang imposible sa Diyos. And He is in our midst. We claim this in Jesus' name. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this
Lord, you are way maker, miracle worker, and promise keeper. Hindi ka nagbabago, Panginoon. And Lord, one day will come, Lord. This is the day, Panginoon, where every knee will bow and every tongue confess that you are Lord of Lords, Jesus, the most powerful name of all names, the healer, Lord God. Walang imposible sa'yo, Panginoon. And as we worship, Lord God, let your healing flow, Panginoon, sa lahat ng houses, Father God. Lord, as we start worshiping, work miracles, Father God, sa lahat ng sambahayan, Panginoon. And every knee and every tongue will confess that you are Lord. And this we claim in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Para po sa ating pagbasa sa banal na kasulatan, buksan po natin sa aklat ng Henesis, Kabanata 18, talatang 1 hanggang 15. Genesis chapter 18, verses 1 to 15. Ipinangako ang pagsilang ni Isaac. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng sagradong puno ng Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tunda. Walang ayon, may nakita siyang 3 lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanilang yumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha. At sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Nagpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo na makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Dali-dali pumasok sa tulda si Abraham at sinabi kay Sarah, "Dali, kumuha ka ng 3 takal na magandang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawat at ipinaluto agad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas, kasamang ang nilutong karne at inahain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ng mga ito. Tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Naroon po sa tulda," sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganitong ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya." Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tulda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, "Ngayon ako'y matanda na, pati ang aking asawa. Masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik?" Bakit natawa si Sarah at nagsabi kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham, "Meron bang hindi kayang gawin ni si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko ay may anak na siya." Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka na magkaila, talagang tumawa ka." Tayo pong lahat para sa pagbasa sa banal na kasulatan sa may aklat ni Mateo, Kabanata 9, talatang 35 hanggang 38. Matthew chapter 9, verses 35 to 38.
Nahabag si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo na sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. I'm lost without you. Lost without you. Tayo po yung magsiupo. Ngayon may dumako po tayo sa paghahandog. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ng doksoliya. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, patuloy po namin kinikilala ang araw-araw. Patuloy na biyaya na tinatanggap ng bawat pamilya. At sa kahit ganitong sitwasyon, lagi namin napatunayan na higit ka sa sapat. Kaya po,
ang bawat paghahandog na ginagawa ngayon sa bawat pagsambahay, sa lahat ng nagnanais na maghandog sa iyong gawain, pagpalaan niyo po sila, ang kanilang pinagkakakitaan, kanilang hanap buhay, ang lahat na gawin ng kanilang mga kamay ay pagpalain mo at maranasan, Panginoon, ang siksik, liglig at umaapon ng biyaya. Pinabalik po namin sa iyo ang pasasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoon Kristo. Amen. Glory to Jesus. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong linggo na pinagkaloob sa atin. June 14, hoping na sa isang araw, bukas yung hangganan ng sinabi sa atin na General Community Quarantine at yung isang step going to new normal ay yung tinatawag na Modified General Community Quarantine. Pero huwag po tayong magmadali kasi marami pong nagtatanong na, Pastor, may simba na ba? Po, pinapayagan na po na magkaroon pero mayroong minimal na bilang. Iayos pa po natin. Pero ulitin po natin sabihin na ang edad na 20 below at yung 60 up ay hindi pa po muna pinapayagang lumabas. Kaya kami po mga manggagawa, nag-usap-usap na po kami na mayroon po kaming pagbisita, mga gagawin na ng mga gawain para po makaabot na po sa inyo. Total, pinapayagan na po tayo. At salamat po sa biyaya. At sana tuloy-tuloy na. Doon nung isang araw, na-announce nga na clear na yung Zambales. Tapos, nung isang araw lang ay meron na namang isa. So, patuloy po tayong mag-ingat na tayo po ay nandyan pa rin talaga yung banta. Ang ibig sabihin nito ay nandyan pa rin yung banta na kinakailangan nating pag-ingatan. Kaya po ang pagsamba natin ay ayos po muna nating mabuti. Mayroon po kaming ipapadala sa bawat tahanan na printed guidelines para po mapag-aralan nating mabuti kung ano ba yung gagawin natin. So, hintayin po natin yon. Ang pagbulay-bulay ko po sa teksto natin sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan na binasa sa atin ni Teacher Duela ay pinamagatan ko pong your promises and my promises. Yung pangako ni God at saka yung pangako natin ng mga tao. Subukan natin pagsalubungin. Let us pray. Father God, salamat po sapagkat sa pagkakataong ito patuloy kaming sumasamba kahit sa hindi namin nakasanayang paraan, sa online worship, sa pagsamba sa bawat bahay. Dalangin din namin na maabot ng mga pagsambang ito ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang lugar, nasa ibang bansa. Sa lahat ng mga tao na makiisa sa pagsambang ito, Panginoon, ang dalangin namin ay ang Diyos ng pagpapala, ang Diyos ng pangako ay patuloy na maglaan ng panibago at bagong biyaya para sa lahat. Salamat po ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang pangako ay bahagi ng personalidad ng tao. Mayroon nga pong magandang sinasabi dito. Promises are made to keep. Ang pangako ay ginaganap. Ang pangako ay tinutupad.
Nasubukan niyo na po bang napangakuan at hindi natupad? Bahagi pala yan ng pagkatao no? Pag hindi ka matuparin sa pangako mo, nasisira din yung personality mo. Isang sikat na author, si Elizabeth Hoyt ng New York Times Magazine, ay nagsabi na don't make promise you can't keep. Magandang ito na pag hindi mo kayang tuparin, huwag mong sabihin, huwag mong ipangako. At parati natin naririnig yung mga relationship goals. Siguro kahit sa God, yung relationship natin kay God, pwede nating i-apply. 3 main roles in relationships. Magandang po. Don't lie. Don't cheat. Saka ito yung pinag-usapan natin. And don't make promises you can't keep. Yung tatlong ito, magkakarugtong din sila eh. Pag tignan po ninyo yung pagsisinungaling at pag-cheat. At yung sa pangako, magkakarugtong yan. Kaya mahalaga sila na kinakailangan na tignan, bigyan natin ng pansin. Mayroong nagpangakuan na ganito. Sabi daw nung isa, I promise to stay if you promise to never leave. May kondisyon Mangangako ako na mag-stay kung mangako ka din na hindi mo ako iiwanan. Maganda rin, po. At mayroon tayong iba't ibang mga instrumento ng mga pangako. Mayroon na ba kayong ganyan? Nung ginagawa kong sermon na ito, tinignan ko yung wedding ring namin ni Mrs. ko, wala na. Nasira na. Mamurahin kasi yata yun noon sabi ko, pangako ito pangako. Mangangako ako dito. Pagdating namin ni Mrs. ko ng 35 years anniversary namin ay gagawa. Magpapagawa uli kami para mayroon kaming bahagi ng aming pangako. Pero mas maganda yung nandiyan pa rin yung pangako kahit wala na yung instrument ng pangako. Kasi baka nandiyan pa yung singsing pero sira na yung pangako. Hindi parehas din lang. Kaya lahat ng merong mga nagpapangakuan na talagang kung ano-anong mga symbol ang kanilang ginagamit. Ito, ma-amaze po kayo dito. Galing, pangako, may pitsa pa Hindi ba kayo yan? May mga pangako na ganyan yung nakakandado talaga. Tapos yung susi, tinapon na sa dagat. Ang ibig sabihin ay yung pangako. Sana po, yun nga, yung symbol na ginamit sa pangako ay sana kasintatag siya nung o mas matibay sana yung binding doon sa pangako na ginanap. Pero sa ating mga tao, kapag marinig natin yung pangako, ang agad-agad na maisip natin ay ito. Parang yan yung nakalagay na salita kapag pinag-usapan natin yung promises. Promises are meant to be broken. Tapos meron pa talagang heart na nahatid. Yan yung parang, siguro dahil tao, marami tayong naipangako na hindi natin naganap o hindi natin napanghawakan. O lahat tayo ay dahil wag naman sanang gamitin yung excuse na tao lang kasi na pwedeng magkamali at hindi
hindi perpektong tao. Sabi siguro ng isang nasaktan ng grabe, promises are the sweetest lies. Pag sobra-sobrang sakit na yung naramdaman. At mga ganitong mga salita, sabi ay, people ask me why is it so hard to trust people. Kasi daw, I ask them why it is so hard to keep a promise. Pero gusto kong ngayong araw na ito, ang pangako ay malagyan natin siya ng isang level pataas at mabigyan natin siya ng pagpapahalaga, mabigyan natin siya ng magandang pagtingin. Sapagkat mahalaga yan, makita natin doon sa relasyon ng tao, sabi niya kanina, mahalaga yung mga pangako na yan. At magsisimula tayo sa pangako ng Diyos. Pwede bang palakpakan natin si God? Kasi, sabi niya po dito, God will fulfill every promise He makes, no matter how impossible it seems. Ang Diyos, kapag sinabi niya, sinabi niya. At kapag ipinangako niya, pangako talaga yan. Kaya mayroong mga nakasulat sa banal na kasulatan na para bang ang hirap-hirap mong isipin kung paano mangyayari. Pero kapag sinabi yan, nandyan sa banal na kasulatan, pangako yan ng Panginoon kahit na imposibleng isipin. Gagawin niya, tutuparin niya, gaganapin niya, pangyayarihin niya. Sapagkat Diyos siya at ang kanyang pangako ay pwede nating pangahawakan. Ang binasa sa atin ni Teacher Joella sa Lumang Tipan ay pangako ng Diyos kay Abraham. Makita natin dito natin mapatunayan. Maraming mga istorya ng iba't ibang tao, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pangako. Pero si Abraham ay konkretong halimbawa ng pangako ng Diyos na kanyang ginanap. Yung istorya sa Genesis chapter 18. Alam naman natin na tinawag siya ng Diyos sa Genesis chapter 12. Sabi niya, pumunta ka sa lugar na sabihin ko sa iyo, yung land of promise. Pagpapalain kita, yung magpala sa iyo, pagpapalain ko, yung susumpa sa iyo, susumpain ko rin. Genesis chapter 15, medyo malungkot si Abraham kasi sabi niya, wala pa akong anak. Siguro itong alipin ko, ito na lang tagapagmana ko. Sabi ni God, hindi. Yung sarili mo talagang anak. Finally, yung story sa Genesis chapter 18 ay ipinangako mismo ng Diyos. Yung story ay mainit ang panahon, mayroong 3 taong dumating, stranger sa paningin ni Abraham, pero pinatuloy niya. Diyan ipinakita ni Abraham yung tinatawag na radical hospitality and generosity. Nagpahanda siya ng lahat ng pwede niyang ihanda upang bisitahin niya yung kanyang mga bisita. Last Sunday, we celebrated Trinity Sunday. At pag-aralan mo mabuti yung story doon sa Genesis chapter 18. Ang story ay binisita si Abraham ng Triune God. At ipinangako ng Diyos ang kapanganakan ni Isaac. Alam niyo po ba kung ilang taon na dito si Abraham? Si Abraham ay 99 years old na siya sa Genesis chapter 18. Sa Genesis chapter 12, nung tinawag siya, 75 years old siya. At sa isang 99 years old, sabi natin kanina, doon sa binasa natin sa ating tawag ng pagsamba, sa Romans chapter 4, nandoon yung pananalig ni Abraham. Kahit matanda na siya, 99 years old na siya,
matanda na yung asawa niya at bawag pa. Pero nang hawakan siya, at ito ang pangako ng Diyos. I will certainly return unto thee. King James Version. According to the time of life, and lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. At yung katuloy niyan ay, and she laughed. Natawa si Sarah kasi sabi niya, matanda na kami, magkakatotoo pa ba yan? Pero yung pangako na parang wala ng pag-asa dahil ipinangako ng Panginoon ay ipinakita niya ang katuparan ng pangako na ito at pinangyari niya. Para itinaya ng Diyos yung kanyang pagiging Diyos kay Abraham. Genesis chapter 18 verse 14. Sabi ng Diyos kay Abraham, is anything too hard for the Lord? Dahil ba matanda ka na, matanda na yung asawa mo, kaya tumawa yung asawa mo? Is anything too hard for the Lord? Mayroon bang mahirap para sa Diyos? Kaya, pag i-connect po natin yun mga kapatid, yung sinasabi natin kanina na si God, pag nangako siya, kahit paano kahirap mong isipin, manampalataya ka lang. Kaya niyang ganapin. Itong salita na ito ng Diyos sa Genesis chapter 18 verse 14 ay siya ring halos eksaktong pananalita nung si Jeremiah ay pagsabihan ng Diyos sa Jeremiah chapter 32 verse 37. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Mayroon bang mahirap para sa akin? Kahit idinudugtong natin yan sa lagi nating sinasabi, laman ng ating puso at pananampalataya, that nothing is impossible with God. Amen po? Nothing is impossible with God. At ang sarap isipin na yung pangako niya ay sigurado, tiyak, gaganapin niya at nakadugtong doon sa kanyang pagiging isang makapangyarihang Diyos na nagmamahal sa atin, na mayroong magandang plano sa atin. At ang resulta, after 1 year, Isaac was born. Eksaktong 1 taon, sabi ni Yahweh, babalik ako at mayroon ng anak si Sarah. At tinupad ng Diyos yung kanyang mga pangako. Isipin natin kung paano ang pananabik ng mag-asawa na magkaroon sila ng anak. Talaga namang yan ang pinakamimithi ng mag-asawa na magkaroon ng anak. At yung karanasan ni Abraham at ni Sarah na magkaroon sila ng anak ay pinangyari ng Panginoon at doon nila nakita ang Diyos na nangako ay Diyos na mapanghahawakan yung kanyang mga pangako. At yung karanasan na ito ni Abraham at ni Sarah ay karanasan nating lahat. Hindi lang siguro Isaac ang pangalan ng anak natin. Pero sinabi ko na we have also our Isaacs from God. Hindi lang yung anak mo. Diba? Mayroon kang pinangahawakan na ipinangako sa iyo ng Panginoon. Mayroon kayong covenant ni God. Mayroon kayong pag-uusap ng Diyos. Mayroon kang hiningi kay Lord. Mayroon kang hiniling. Mayroon kang sign na hiningi sa Panginoon. At yan yung Isaac mo. Maaring yan ay sitwasyon,
Maaring yan ay yung sasakyan mo, yung bahay mo. Maaring yan ay kung sinong tao na ipinanalangin mo sa Panginoon na para bang imposible. Pero nang hawakan ka sa pangako ng Panginoon, sa sinasabi ng kanyang mga salita at pinatunayan sa iyo ng Panginoon, mayroon kang sariling kwento ng Isaac sa iyong pananampalataya. At hindi pa natatapos yan. Magpapatuloy ang kwento ni Isaac sa buhay natin. At magpapatuloy ang kwento ng pagiging Panginoon na nangahawakan sa lahat ng mga ipinangako niya sa atin sa kanyang mga salita. Tama-tama po yung pinaawit sa atin ng Maya Praise and Worship Team. God is a promise keeper. Amen po. Hindi lang promise keeper, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is our God. Yan ang Diyos natin na sinasampalatayanan at pinangahawakan. At yan ang nagpapalakas sa atin. Yung sa panahon na ito ng krisis na pinagdadaanan natin, mayroong ang laban natin dito ay may magandang plano ng Diyos, may pangako ang Diyos. Nabasa ko sa salita ng Panginoon, nabasa ko sa Biblia, ganito. Kaya yun yung pinangahawakan natin. Alam nating hindi final, hindi end of the world. Kasi yung iba talagang ang COVID-19 ay katapusan na eh. Hindi po ito ang katapusan ng kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Bagkus ay lalo lang pinagaganda ng Panginoon yung gusto niyang makita sa atin. Hindi pa kasi ako makakita over sa Sewell Eye. Tayo po, kumusta po tayo? Kasi yung Panginoon, wala na tayong duda. Wala tayong duda dun sa pangako na pwede niyang ipangako at pwede niyang tuparin sa atin. Kung tayo ay mangako, tayo po, kaya ba natin? Kaya ba nating ipangako? Yung pangako ng Panginoon tapos na, yung pangako naman natin sa Panginoon. So, kung minsan sa pangako pa lang sa asawa, pangako pa lang sa magulang, kasi may mga pangako tayo eh. Pangako pa lang sa kapatid, pag nakatapos ako, hindi kita pababayaan. May mga ganun eh. Pero subukan natin kasi magko-connect yan eh. Kukonek yan mamaya, may connect natin. May mga pangako tayo na kinakailangan bigyan natin ng pagpapahalaga. Ang ating text sa New Testament ay sa Matthew chapter 9 verse 35. Kwento ito ng patuloy na paglalakbay ng ating Panginoong Kristo sa mga nayon, sa lahat ng mga cities and villages. Tinuturo niya ang lalapit na pagdating ng paghahari ng Panginoon. Ang magandang part dito ay when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed, helpless, like sheep without shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Ang pinakasentro nun ay pinapakita ng Panginoon doon na napakaraming mga taong parang mga tupang walang pastol. Ang sentro po niya ay sa verse 17 and 18. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Iniisip ko na
kung mangako tayo sa Panginoon, hindi tayo nangangako ng kung anong kaya nating ibigay na bagay. Hindi naman kailangan ng Panginoon ng ano eh. Naman kailangan ng Panginoon ang, Lord, pag maganda ng buhay ko, bili kita ng kotse. Ganon. Hindi naman niya kailangan yun. Pero, pag subukan mong isipin, kapatid, kapag mangako ka sa Diyos, at sinasabi mo na, Lord, I will keep my promises. Kapag sinasabi mo yun sa Panginoon, ang naalala mo yung ipinangako mo sa Kanyang maglingkod ka. Ang ipinangako mo sa Kanyang mag-serve ka. Ang ipinangako mo sa Kanyang sasamba ka. Di ba, minsan may pangako tayo, Lord, magmula ngayon, linggo-linggo na akong magsimba. Lord, magmula ngayon, di na po ako malit na magsimba. Maliliit na pangako yan, pero mahalaga di ba? Dahil pangako natin yan kay God. Binigay natin yan. Minsan, yung mga nanay natin, siguro naalala nila yung pangako na linggo-linggo magsimba, kaya gusto na nilang magsimba Diba? Marami ng mga nanay natin na gusto na magsimba Pero mga nanay, kahit kayo po ay nasa bahay, pagsambahay, alam ni God na pagsimba pa rin yan. Hindi pa kayo sumasablay sa inyong pangako sa ating dakilang Panginoon. Kasi gusto mo talaga maglingkod kay God Kapag pinag-usapan natin yung pangako mo kay God, ito yung ipinangako mong, Lord, I will serve you. And I will serve others. Kasi yan lang naman yung ilang yan, nung sinabi ng Panginoon na manalangin kayo ng marami pang mga manggagawa sa aking ubasan, nakahanda na ang lahat ng anihin. Naniniwala po ako na hindi lang yan para sa pastor, hindi lang yan para sa diakonisa, hindi lang yan para sa mga leaders ng simbahan, kundi yan ay para sa bawat tao. Na sa ating mga puso ay sinasabi ng Panginoon yung kahalagahan ng paglilingkod na pwede nating magawa para sa Kanya. Kasi alam po natin na serving God and serving others ay kinakailangan na magawa natin bilang bahagi ng ating paglilingkod. Making disciples, loving God, loving people. Hindi natin mapaghiwalay lagi kasi yan ang kautusan na ibigin natin ng Panginoon, buong puso, buong pag-isip, buong lakas, buong kaluluwa. Ibigin din naman natin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. At ito yung laman lagi ng pangako natin sa Panginoon. Bakit ba kasi, inisip siguro natin, bakit ba kasi na ipapangako ko ito kay Lord? I will serve God as long as I live. Ba't ipangako ko kasi kay Lord na habang buhay ako, maglilingkod ako? I will serve God with all my heart. O kaya ay naipangako natin ang ating buong pamilya, maglilingkod kay God. Ayan ang pangako namin As for me and my house, we will serve the Lord. Pero alam ko na maraming pamilya, itong pangako natin. Kaya minsan, ganito lang kasimple yung, halimbawa, ito, pag pangako din ng pamilya ninyo to, kapag mayroong isang membro ng pamilya na para bang tumitikwas, dapat isipin natin yung pangako. Ang pangako natin buo buong pamilya Kung pababayaan mo siya, kung wala kang gagawin, meron kang problema doon sa pinangako mo sa Panginoon. Wala namang pagkakataon na tayo ay magkulang at masarap na sabihin natin kay God na, Lord, I'm sorry. Kasi alam ko na nung ginagawa ko yung mensahe na ito, ako din guilty po ako.
na somehow yung pinangako mo sa Panginoon. Kasi wala kang masabi. Yung pangako ng Panginoon sa'yo, kung paano niya ginanap, parang malulula ka pa nga eh. Na merong Diyos na sobra-sobra. Wala sa hinagap. Parang, minsan maramdaman mo, ito, naranasan ko po, ilang mga pagkakataon na para bang nasa alaba pa kasi yung ginawa ng Panginoon, wala sa... Di mo na imagine na mangyari sa buhay mo. Ang sasabihin mo na lang ay, Lord, salamat po kasi alam mong sa Kanya nanggaling siya yung author ng lahat ng pinagdadaanan natin. Tagalogin natin para maging personal. Nakita ko po ito sa Hugot Kristiyano. Sabi, Lord, sorry po. Pero sabi niya, huwag ka nang mahiya, huwag ka nang magilty, huwag mo na lang uulitin. Huwag mo na lang ulitin at magpatuloy ka na lang sa pagsunod kay Lord. Kasi kung, Lord, sorry po, period, o exclamation, pero maganda po, kailangan na huwag ka nang mahiya, kasi pag nag-sorry ka kay God, agad-agad pinatawad ka ng Panginoon. Huwag ka nang mahiya, huwag ka nang mag-guilty, huwag mo na lang ulitin at magpatuloy ka. Hindi naman sasabihin sa'yo ni Lord, may blackboard ba dito? Pakisulat mo nga ng yung I will keep my promises ng 100 times sa blackboard. Yung mga teacher, ganyan. Ganyan ipapagawa, no? Ito po yung sinasabi ko kanina. Mas maganda kaya kung huwag na lang mangako para hindi mabigat kung magkamali. Ano po? Kasi nangangako kasi tayo eh. Kaya kung nagkamali, pwedeng ipangsisi sa atin yung pangako. Pero alam niyo ba kung bakit kayo nangangako? Isipin na lang natin, yung kasalan, kapag walang marriage vow, pag walang pangakuan, hindi valid. Hindi valid yung kasal. Hindi buo yung seremonya. Sa mga maikling seremonya ng kasal, minsan pinipili namin na pwede po bang mayroong ceremony? Yung pangakuan ay isa sa espesyal na parte ng nangangakong mag-asawa. Alam niyo po ba na bakit hindi pwedeng hindi ka mangako? Kasi po, ang nagmamahal ay nangangako. Ayan po. Si God nangangako siya eh. Because God is love. Nangangako siya. Ikaw, kung magmahal ka, kaya sabi ko kanina, inisip ko din yun eh. Ano nga, paano? Bakit kasi nangangako pa? Pero dahil tayo po ay nagmamahal, tayo ay nangangako. Parang, kuminsan diba, nagsasalita ka, nagbe-pray ka, overwhelming ka sa ginawa ng Panginoon, o kaya ay mayroon kang mabigat na pinagdadaanan. Ngayon, mayroon tayong mga prayers na, Panginoon, kung matapos ang pandemic na ito, ligtas kami ng pamilya ko, baka may nababangkit kang pangako eh. Baka maraming mga kabataan, itong pandemic na ito, sinasabi, pag maligtas yung pamilya ko, pagkatapos ng pandemic na ito, magpapastor pa ako. Hindi natin alam kasi basta nagmamahal ka kay God, ay mayroon kang nabibigkas na pangako. Hindi yan dahil padalos-dalos ka, kundi ang ibig sabihin ay totoong Kristiyano ka at mahal mo ang Diyos at nararamdaman mong mahal ka niya. Amen po. God is a God of promises and covenants. Diyan pinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili na siya ay Diyos ng pangako. God is a God of covenant. Kaya ang Biblia, the Old Covenant, andan yung covenant. May magkarugtong yan
yung lumang covenant at yung bagong covenant. And God is the covenant-keeping God. Ayan po. He is really the promise keeper. Lagi niyang ginaganap yung kanyang ipinangako. At si Jesus, nang ginanap niya yung banal na hapunan, yung salitang covenant, ay mahalaga sa kanya. Pangako niya yun eh. Kung bakit siya bumaba dito sa lupa, kasi pinangako siya ng Ama, ibinigay niya yung kanyang sarili, pinangako niya yung kanyang sarili para sa atin, para sa ating kaligtasan. Kaya nung ginaganap niya yung unang banal na hapunan, ito yung kanyang nabigkas, "This is my blood of the covenant." Kasi pangako, karugtong siya ng tipan ng Ama sa atin. Tribute din ito bilang pag-alala sa isa ding revivalist and evangelist na aking sinundan-sundan yung kanyang mga libro, si Reverend Reinhard Bonnke. Inubos niya yung kanyang panahon, isang American evangelist. Inubos niya ang kanyang panahon sa iba't ibang bansa sa Africa. Nag-evangelize ng libo-libo, milyon ang tumanggap ng mga Africans dahil sa kanyang paglilingkod. Kaya nung nakita ko ito, kailangan mo sa sermon ko, ay ito ay pag-alala sa kanya kasi last year lang siya namatay. Pinagluksa ng mga Kristiyano ang kanyang pagkawala, pero inspiration siya ng maraming pastors. Kasi isa siya sa nagbukas ng evangelism sa Africa nung panahon na parang mayroon pang cannibalism doon, pero hindi siya natakot na pumunta doon at pinatunayan ng Diyos. Subukan niyong tumingin ng kanya mga evangelistic crusade na ginawa kung paano ang pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. Pero sabi niya, when God says, "I will," it forms a covenant. Kaya pag sinabi, makakita kayo sa Bible, sabi ng Panginoon, "I will." He will do. Gagawin ng Panginoon. Pag sinabi ng tao na "I will," parang yung kanta natin noong nakaraang linggo, "If the stars were made to worship, so will I." Hindi naman "I will." Pero minsan sablay tayo po, meron tayong pagkukulang sa bagay na ito na kinakailangan nating tignan. Sapagkat ang Diyos, hindi pa siya nagsablay sa kahit isang pangako. Pag makakita tayo ng rainbow ngayon, pag umuulan, maalala natin na God is a God of promise and a God of covenant. Sabi niya sa Genesis chapter 9 verse 13, "I set my rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth." Hindi pa sumasablay na ako, mula nung makita ko ito sa Bible, makakita ko ng rainbow kahit na anong panahon, naglalakad ka, nag-drive ka, nakasakay ka, makikita ka, parang maalala mo na yung Diyos buhay siya. At siya yung Diyos noon, siya yung Diyos ngayon, at alam mong siya yung Diyos sa mga susunod pang panahon. Hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. And Jesus Christ is the exact representation of God. Sabi niya po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20,
For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Amen po? Walang sablay. Si Kristo ay Panginoon natin, tagapagligtas natin. Manghawakan tayo sa Kanya. Lahat ng pangako ng Diyos, they are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Amen po? Lagi tayong mag-yes Lord, lagi tayong mag-Amen. Kasi lagi nating mapapatunayan ng biyaya ng Panginoon ay biyaya na lagi niyang gagawin para sa atin. Sana po, yung pangako ng Diyos o yung pangako natin, walang but you promise. Yung para bang tayo ay sumablay na naman. Sana yung pangako na panghahawakan natin kay God ay gawin natin at doon dadaloy mula sa atin na nangako tayo ng tapat, ganun din ang pangyayarihin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Sana po yung pangako natin ay panghahawakan din natin. Hindi lang yung para kay God, kundi sa lahat ng pangako mo para sa lahat ng tao. Salamat po sa biyaya ng pagpapala ng Panginoon at patuloy tayong magbulay-bulay. Awitan natin ang Panginoon, kilala natin yung awit na ito, familiar po tayo. Tignan natin ang patuloy na pakikipag-usap sa atin ng Panginoon with regards to His promises and our promises to Him. God bless you more. Tuloy po tayong magnilay-nilay at awitin natin itong awitin na ito na may kalakip na covenant din sa Lord. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You've searched much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. The one we can pour, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required.
thank you so much for being a God of covenant, God of promises, for being a promise keeper. Wala pong duda, walang sablay, naranasan namin lahat. We have our own story of Isaacs in our lives. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka naming maranasan sa bawat pagkakataon ay maalala namin ang lahat ng mga ginawa, lahat ng mga pangako mo na patuloy namin nararanasan o higit pa. Katulad ng aming inawit, Panginoon, we're so sorry, O God, sapagkat maraming pagkakataon na ang aming pangako ay sumablay po kami. Hindi namin naganap, kalahati lang ang aming nagawa. Pero salamat, Panginoon, sapagkat nandito kami at alam po namin na ang panahon ng pandemic ay pagbulay-bulay upang masigit naming maunawaan ang paglilingkod, masigit naming maunawaan ang pagiging anak mo, masigit naming madama ang masayang paglilingkod sa iyong ubasa. Kaya dalangin ko, Panginoon, na sa bawat pamilya patuloy na ma-appreciate namin, Panginoon, ang iyong ginagawa. Maging sa panahon na ito na hindi namin alam ang mga susunod na mga araw. Sa iyong mga salita ay nangahawakan kami na mayroong magandang plano ka sa buhay namin. At kahit na mahirap naming isipin, alam namin magaganap pa rin. Kaya dalangin ko, Panginoon, lalong-lalo na sa mga kabataan, sa mga estudyante na malapit ng magbukas yung pag-aaral, hindi rin namin alam ng mga magulang kung paano manghahawakan kami sa iyong mga salita, manghahawakan kami sa iyong mga pangako. At patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, na sapagkat nandiyan pa rin ang banta ng COVID-19 virus, dalangin namin, Panginoon, ang blood covering mo sa bawat pamilya, sa lahat ng tao, Panginoon. At alam po namin na ikaw ang aming Diyos. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Pagpalain niyo po ang transition papuntang new normal. Alam po namin na mahirap, pero dahil sa iyo, para sa iyo, gagawin po namin. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga kabataan namin, ang mga bata, ang mga seniors. Dalangin namin sila, ang aming mga nanay at tatay. Dalangin namin na patuloy niyo po silang bigyan ng kagalakan, na paglingkuran ka, sambahin ka, kahit na nasa tahanan. Alam po namin na ikaw naman talaga ang sentro ng aming lahat-lahat. Sapagkat kung wala ka sa aming buhay, wala po kami. Patuloy kaming nakikisa, panalangin ng buong daigdig na ang pandemic na ito ay mayroong katapusan. Patuloy kaming dumadalangin sa karunungan mula sa iyo sa lahat ng mga isinasagawang test, Panginoon, sa mga vaccine na nagawa na, sa mga gagawin pa lang, in the name of Jesus, dalangin namin, Panginoon, ang iyo pong bendisyon. At umaasa po kami na ang lahat ng ito ay pagtatagumpayan namin lahat. Maraming salamat po. Ito po ang aming paporit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Mga kapatid, mga magulang, tanggapin po natin ang hindi nagkukulang mula sa pangako ng Panginoon. Ang kanyang hindi nagbabagong pag-ibig, ang kanyang lubos na kapangyarihan, ang kanyang masaganang biyaya sa ating lahat, ngayon, bukas at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu.
Amen.